Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1786. Walang hindi magagapi. Paano ito posible? Nagulat si Clarence matapos makita ang eksenang ito mula sa malayo. Maging si Yeshua ay nagpakita ng isang pambihirang sorpresa dahil hindi pa siya nakatagpo ng ganoong hakbang noon. Kamakailan, si Cyrus ay nagsanay ng Tiger Technique hanggang sa ika-9 na antas. Ngunit ang ika-9 na antas ng Tiger Technique ay ang mismong hakbang na ito na nagpapaikot sa mundo. At maaaring gumamit ng hininga upang baguhin ang mga galaw ng kalaban sa kanyang sariling mga galaw. Alam na alam ni Tristan ang kapangyarihan ng mga ice cone na ito sa kanyang puso, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya, at mabilis na nagtayo ng pader ng nyebe sa harapan niya. Direktang tumama sa pader ng nyebe ang hindi mabilang na mga yelo. Sa simula, ang snow wall ay halos hindi makayanan ito, ngunit pagkatapos ay ang snow wall ay direktang sumabog. Walang pagpipilian si Tristan kundi ang umiwas sa mga ice peak sa pamamagitan ng pag-iwas sa hangin. Kahit na ang bilis ng reaksyon ni Tristan ay kamangha-mangha na. Ngunit ang bilis ng mga ice peak ay masyadong mabilis, at ang bilang ay masyadong mataas, kaya ang katawan ni Tristan ay nananatili madudurog, nasaksak ng ice peak. Sinamantala ang pagkakataon ng ibuhos ni Tristan ang halos lahat ng kanyang lakas sa pagharap sa ice peak. Agad na sumugod si Cyrus sa harap ni Tristan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at hinampas ito sa dibdib ni Tristan. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Naramdaman ni Tristan na para siyang nabangga ng isang truck, at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik-balik sa isang iglap, at sa wakas ay nabasag ng malakas sa isang malaking puno. Kuya Wang. Nang makita na si Tristan ay nasa panganib, si Clarence ay umungal ng galit at muling sumugod kay Cyrus. Biglang natanggap ni Tristan ang suntok ni Cyrus. Bagamat hindi siya nawalan ng lakas sa pakikipaglaban, siya ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, wala siya sa mood na asikasuhin ang mga bagay na ito. Mapapangagot lang siya at magpatuloy sa pagmamadali patungo sa kinatatayuan ni Cyrus. Ang sitwasyon sa oras na ito ay kaharap ni Cyrus si Tristan at Clarence na mag-isa. Kaya lang, ang dalawang taong ito ay kasalukuyang malubhang nasugatan, kaya imposibleng ang dalawang taong ito ay maging kalaban ni Cyrus. Kahit na sa sitwasyon ng isa laban sa dalawa, ang dalawang taong ito ay wala pa ring kalamangan. Si Jinky ay nakatayo sa malayo at tumingin sa posisyon ni Cyrus. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay pagkagulat bukod pa sa pagkabigla, dahil hindi niya akalain na ang lakas ni Cyrus ay magiging sobrang nakakatakot. Sa simula, itinuring lamang ni Jinky si Cyrus bilang isang ordinaryong martial artist, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang lakas ng pakikipaglaban ni Cyrus ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Boom! Sa sandaling ito, sinipa ni Cyrus si Clarence sa tiyan. Si Clarence ay lumipad muli ng patiwarik at pagkatapos ay bumangga sa isang malaking puno. Kaagad pagkatapos na suntukin ni Cyrus si Tristan sa mukha, lumipad din si Tristan ng patiwarik. Sina Tristan at Clarence, na malubhang nasugatan, ay hindi kalaban kay Cyrus. Tinitigan ni Clarence ang kinatatayuan ni Yeshua, at pagkatapos ay sumigaw sa pinakamataas na boses, "Yeshua, anong ginagawa mong tulala? Gusto mo bang panoorin tayong dalawa na mahulog sa kamay nitong Cyrus?" "Kuya Son, anong pinagsasabi mo? Paano kung mapapanood kayong dalawa na mamatay?" Nakangiting sagot ni Yeshua, pagkatapos ay inabot niya ang isang bote ng porselana mula sa kanyang damit at itinapon ito kay Clarence, at mahinang sinabi, "Ito ang Yang Yuan Pil ng pamilya Zhou namin, magpahinga ka muna ni Brother Wang, halika na. Makilala mo muna itong si Cyrus. Yuan Pil." Matapos marinig ang mga salita ni Yeshua, ang mga mata ni Clarence ay kumislap sa pananabik,
at pagkatapos ay mabilis niyang ibinuhos ang mga elixir sa bote, kumain ng isa ng mag-isa, at pagkatapos ay itinapon ng isa pa kay Tristan. Sa mata ng mga mandirigma, ang Yang Yuan pill ay maaaring ituring na isang top-notch elixir. Hanggat ang isang malubhang na sugatan na mandirigma ay umiinom ng Yang Yuan pill, aabutin ng hindi hihigit sa 1 oras upang mabawi. Parehong hindi inaasahan ni Clarence at Tristan na magiging napakabigay ni Yeshua sa pagkakataong ito, at direktang ininom ang Yang Yuan pill. Pero sa totoo lang, may sariling plano na rin si Yeshua ngayon. Ayon sa labanan ngayon lang, alam ni Yeshua na ang lakas ni Cyrus ay sobrang nakakatakot. Kung mag-isa silang lalaban, silang tatlo ay hindi maaaring maging kalaban ni Cyrus. Kahit na 2 tao ang nagsanib puwersa, maaaring hindi sila manalo. Cyrus, kaya kung gusto nilang talunin ng tatlo si Cyrus ngayon, dapat silang lahat ay lumaban ng sama-sama, at kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya. Ngayon na sina Clarence at Tristan ay dumanas ng ganoon kalubha na pinsala, wala na silang lakas sa pakikipaglaban, kaya nag-aatubili lang na inumin ni Yeshua ang Yang Yuan pill. Kung ikukumpara sa Penny Awan, ang Yang Yuan pill ay hindi dapat banggitin. Upang maantala sina Clarence at Tristan ng ilang oras, diretsyong naglakad si Yeshua sa harap ni Cyrus, at pagkatapos ay sinabi kay Cyrus na nakangiti. Mr. De La Cruz, ngayon ang kalaban mo ay ako. Stop talking nonsense, just shoot. Walang ekspresyong sinagot ni Cyrus si Yeshua. At huminga ng malalim si Yeshua, at pagkatapos ay nagsimulang umikot ang hininga sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga pagsabog ng ginintoang liwanag ay nagmula sa paligid ng katawan ni Yeshua, at ang balat ni Yeshua ay tila unti-unting naging ginintoang dilaw. Pinalinis ng katawan. Hindi mapigilan ni Cyrus na bahagyang sumimangot pagkatapos makita ang mga pagbabago sa katawan ni Yeshua. Sa simula, narinig ni Cyrus mula kay Kenny na maraming mandirigma ang nagsimulang magsanay ng pagsasanay sa katawan sa murang edad. Sa sandaling magsanay siya ng pagsasanay sa katawan sa isang tiyak na antas, magbabago ang kanyang katawan. Ayon sa iba't ibang uri ng pagsasanay sa katawan, ang antas iba rin ang pagbabago sa katawan. Ngunit karamihan sa mga diskarte sa pagsasanay sa katawan ay maaaring gawin ng katawan ng tao na kumpletuhin ang isang husay na pagbabago. At kahit na gawin ng katawan na maabot ang tigas ng bakal. Bawat pagkakamali na sinasabi mo ay isang body training technique. Tumingin si Yeshua kay Cyrus na may mahinang ngiti, at pagkatapos ay dumiretso sa kinatatayuan ni Cyrus. Hindi nagatubili si Cyrus matapos makitang kumilos si Yeshua, at direktang sumugod. Hindi alam ni Yeshua kung kailan lumitaw ang isang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, ngunit alam ni Cyrus na hindi ito isang tunay na mahabang kutsilyo, ngunit ang aura sa katawan ni Yeshua. Ang mahabang kutsilyo ay sumugod sa kinatatayuan ni Cyrus at pinutol ito, kasabay ng sipol ng malamig na hangin. Parang kaya nitong putulin ang lahat ng bagay sa mundo. May kakaibang tingin sa mga mata ni Cyrus. At pagkatapos ay naiwasan ng kanyang figura ang mahabang kutsilyo na tumetama sa kanya, at pagkatapos ay tumalikod siya at sinuntok ng malakas ang katawan ni Yeshua. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Matapos tumama ang kamao ni Cyrus sa katawan ni Yeshua, naramdaman ni Cyrus na para siyang tumama sa isang malaking bato. Hindi man lang tumugon ang kalaban, ngunit nakaramdam ng pananakit ang kanyang mga kamay sa gulat. Ang tigas ng katawan mo. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus, at bumulong siya kay Yeshua. Huwag mong sabihin na kamao mo yan, kahit bala ay hindi makakapasok sa katawan ko. Sabi ni Yeshua kay Cyrus sa sobrang proud na tono. Kahit bala hindi makakapasok sa katawan mo. Matapos marinig ang mga salita ni Yeshua, hindi napigilan ni Cyrus na mapamura, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Kung gayon, gusto kong makita kung maarak ko ang iyong katawan ngayon. Pagkatapos sabihin ito, muling sumugod si Cyrus patungo sa kinatatayuan ni Yeshua.
Monkey Fist, basagin mo ang tunog. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Cyrus, at pagkatapos ay direktang hinampas ng kanyang kamao ang dibdib ni Yeshua ng buong lakas. Ngunit si Yeshua ay napaatras lamang ng 2 hakbang, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakalma pa rin, na para bang hindi siya naapektuhan ng kahit ano. Sa oras na ito, walang intensyon si Yeshua na atikihin si Cyrus, dahil pakiramdam niya ay imposibleng talunin niya si Cyrus ng mag-isa, at kung aatake siya ngayon, sayang lang ang kanyang lakas. Kaya pinlano ni Yeshua na gamitin ang kanyang katawan para maantala ang oras. Siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang diskarte sa pagsasanay sa katawan, at imposibleng masaktan siya ni Cyrus sa maikling panahon. Maghihintay siya hanggang sa gumaling sina Tristan at Clarence, at silang tatlo ay sabay na aatake kay Cyrus. At natural na alam ni Cyrus kung ano ang pinaplano ni Yeshua, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang humanap muna ng paraan para mawala si Yeshua. Bang bang bang! Sinuntok ni Cyrus ang dibdib ni Yeshua ng 7 o 8 sunod-sunod na beses. At tila hindi tumugon si Yeshua sa una, ngunit habang unti-unting tinatamaan siya ng mga kamao ni Cyrus, malabo niyang naramdaman na may mali. Dahil nakita niyang hindi na kasing lakas ng dati ang kanyang katawan. Ito ay kung paano ang parehong bagay. Isang bakas ng pagkalito ang sumilay sa mga mata ni Yeshua. Boom! Sa sandaling ito, sinuntok muli ni Cyrus ang katawan ni Yeshua. Napaatras si Yeshua ng 2 hakbang ng sunod-sunod, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang dibdib. Nalaman niyang nabasag ni Cyrus ang isang malalim na butas sa kanyang dibdib. Kaya mo ba talaga akong saktan? Angal ni Yeshua kay Cyrus. Sa harap ng ganap na lakas, walang hindi magagapi. Malumanay na sagot ni Cyrus. Anong klaseng boxing technique ang ginagawa mo? Hindi inakala ni Yeshua na makakapit siya ng wala pang 2 minuto sa harap ni Cyrus, at hindi na makahawak ang kanyang katawan. Anong klaseng boxing ang walang kinalaman sa iyo? Sagot ni Cyrus sa mahinang boses, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at muling hinampas ang dibdib ni Yeshua. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang suntok ni Cyrus ay tumama sa dibdib ni Yeshua. Si Yeshua ay lumipad ng pabaligtad sa isang iglap, at pagkatapos ay tumama ng malakas sa lupa. Pagkalapag, unti-unting lumabo ang gininto ang kulay sa katawan ni Yeshua, at napakasakit din ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kanang kamay at nagpupumilit na tumayo, ngunit ang suntok ni Cyrus kanina ay masyadong malakas. Horror! Sa oras na ito, hindi na makatayo si Yeshua. Kuya Joe! Kuya Joe! Si Clarence at Tristan, na nagpapahinga pa rin, ay direktang sumigaw pagkatapos makita ang eksenang ito. Naisip nilang dalawa na si Yeshua ay maaaring manatili sa mga kamay ni Cyrus ng ilang sandali at bilhin sila ng ilang oras, ngunit ang hindi nila inaasahan ay si Yeshua ay mabilis na bumagsak. At kayong dalawa. Alam ni Cyrus na si Yeshua ay ganap na nawala ng kakayahang lumaban sa oras na ito, kaya lumingon siya at tumingin kay Clarence at Tristan sa gilid. Kabanata 1787. Jom Arifa. Kuya Son, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kinakabahang tanong ni Tristan kay Clarence. Maghanap tayo ng paraan para tumakbo. Nasa ganoong estado na si Kuya Joe. Kahit magtulungan tayong dalawa, baka hindi tayo maging kalaban ni Cyrus. Kinagat ni Clarence ang kanyang mga ngipin at sumagot sa mahinang boses. Walang magawa si Tristan. Sa sandaling ito, sumugod si Cyrus sa kanilang dalawa. Ang kanang kamay ni Tristan ay pumutok saglit, at biglang tumaas ang isang bugso ng hangin na may halong hindi mabilang na mga snowflake na nagmamadali patungo sa posisyon ni Cyrus. Kuya Son, tumakbo ka! Sigaw ni Tristan, pagkatapos ay tumayo at tumakbo palayo. Ngunit hindi sinasadya ni Cyrus na palayain ang 2 taong ito.
Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Tristan, at pagkatapos ay kinilig ito ng malakas. Ang katawan ni Tristan ay itinapon ni Cyrus na parang bola, at pagkatapos ay tumama sa isang malaking puno sa hindi kalayuan. PFFT. Dumura si Tristan ng isang subo ng dugo na may napakasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kabilang panig, nakita ni Cyrus na si Tristan ay nawalan ng lakas sa pakikipaglaban at hindi na nagpatuloy sa pag-atake, ngunit nagmamadaling tinungo ang posisyon ni Clarence. Si Clarence, na malubhang nasugatan, ay mas mabagal kaysa kay Cyrus. Maaaring huli na para tumakbo ngayon. Matapos maabutan ni Cyrus si Clarence, itinaas niya ang kanyang kamao at sumugod sa likod ni Clarence. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Sumuray-suray si Clarence ng 2 hakbang, pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Sa isang kisap mata, lahat ng 3 ni na Clarence, Tristan at Yeshua ay bumagsak sa lupa, at sa oras na ito silang 3 ay ganap na nawalan ng kakayahang lumaban. Tiningnan ni Yeshua ang posisyon ni Cyrus na may napakadesperadong ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil sa orihinal na akala niya ay maaari siyang magpumilit ng ilang sandali, ngunit dahil sa kanyang maling desisyon kaya silang 3 ay nauwi sa ganito. Kung sa umpisa pa lang ay sabay silang nag-shoot, baka may chance silang manalo. Kaya lang, huli na ang lahat para magsisi silang 3. Tumayo si Jinky sa di kalayuan at tumingin sa posisyon ni Cyrus na may takot na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na ang 3 pinakasikat na mandirigma sa mga nakababatang henerasyon sa Tento Valley City ay hinding-hindi tatalunin si Cyrus kapag nagsama sila. May isip na ang lakas ni Cyrus nakakakilabot. Mr. De La Cruz, kumbinsido kaming 3 na natalo kami ngayon, at sana mapagbigyan mo kaming 3 para sa kapakanan ng aming pamilya. Alam ni Yeshua ang katotohanan na ang nagwagi ay ang hari at ang natalo ay ang bandido. Kung hindi pa rin siya umamin ng pagkatalo sa oras na ito, kung gayon natatakot ako na baka mamatay silang lahat sa mga kamay ni Cyrus ngayon. Matapos marinig ang mga salita ni Yeshua, hindi napigilan ni Cyrus na ngumiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi, ito ay isang kasiyahan para sa iyo na aminin ang iyong pagkatalo. Kailan pa nainsulto ng ganito si Yeshua, ngunit ngayon ay hindi siya pinapayagan ng sitwasyon na makapagsalita ng mabilis, kaya tumingin siya kay Cyrus at hindi nagsalita. Mr. De La Cruz, kaming 3 ay miyembro ng martial arts family sa Tento Valley City. Kung papatayin mo kaming 3 ngayon, kahit makalabas ka sa Nine Ice Mountains, ayaw mong makaalis sa Tento Valley. Lungsod. Kinagat ni Tristan ang kanyang mga ngipin at sinabi, tinatakot mo ba ako? Walang pakialam na tumingin si Cyrus kay Tristan. Hindi kita pinagbabantaan, ngunit ipinapaalala ko sa iyo na ang ilang mga bagay ay hindi dapat dalhin ng labis, hindi ito makakabuti sa iyo. Sabi ni Tristan sa mahinang boses. Tumingin si Cyrus kay Tristan at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay walang ekspresyon na sinabi. Kung hahayaan ko kayong 3 na umalis ngayon, kapag lumabas kayong 3 sa Nine Ice Mountains, malalaman ng buong mundo na ang Peiniawan ay sa aking mga kamay. Sa kasong ito, maaari lamang akong magdala ng walang katapusang problema sa aking sarili, ngunit kung papatayin ko kayo ngayon, walang makakaalam na kinuha ko ang prutas, at walang makakaalam na pinatay ko kayo. Bagamat ayaw ni Cyrus na pumatay, pagkatapos ng lahat, wala siyang hinaing kina Tristan, Clarence at Yeshua, kaya hindi na kailangang patayin sila. Ngunit ang usaping ito ay iba sa ibang mga bagay. Si Peiniawan ay napakahalaga kay Cyrus, gaano man kalaki ang babayaran niya, kailangang ibalik ni Cyrus si Peiniawan sa Nanyang City. Halos magkasabay na natigilan ang 3 ni Tristan matapos marinig ang sinabi ni Cyrus. Tinitigan nila ang posisyon ni Cyrus nang hindi nagsasalita. Kung pareho ang sitwasyon, paano ang pipiliin ninyong 3? Tanong ulit ni Cyrus. Mr. De La Cruz, hanggat hindi mo papatayin kaming 3 ngayon,
pwede kaming pumayag sa kahit anong kondisyon na itanong mo. Kinakabahang sigaw ni Yeshua. I'm sorry, wala man lang use value kayong tatlo sa paningin ko. Bahagyang umiling si Cyrus. Matapos makita ni Yeshua ang determinadong saloobin ni Cyrus, bakas ng kawalan ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, labis pa rin itong pinagsisihan ni Yeshua sa kanyang puso. Nagsisisi siya na hindi niya dapat guluhin si Cyrus sa sarili niyang pagkukusa. Kung alam niya na ang lakas ni Cyrus ay sobrang nakakatakot, kahit na binigyan niya siya ng 10,000 lakas ng loob, hindi siya mangangahas na salakayin si Cyrus. Tandang padamdam. Sina Clarence at Tristan ay likas na desperado, ngunit wala silang mahanap na paraan para pabayaan sila ni Cyrus. Kinuha ni Cyrus ang 5 elementong sandang, at dirdiretsong naglakad papunta sa kinatatayuan ni Yeshua. Tinitigan ni Yeshua si Cyrus ng may dilat na mga mata, at sumigaw sa mahinang boses. Cyrus, kung maglakas loob kang patayin ako ngayon, hinding-hindi ka pababayaan ng aking pamilyang Joe. Walang kwenta ang pananakot mo sa akin ngayon. Malumanay na sagot ni Cyrus, pagkatapos ay itinaas ang kanyang punyal para saksakin si Yeshua sa dibdib. Ngunit sa sandaling nahulog ang punyal ni Cyrus, isang malamig na liwanag ang kumislap. Boom! Isang bato ang direktang tumama sa pulso ni Cyrus, nanginginig ang pulso ni Cyrus, at ang 5 elementong dagger ay nahulog sa lupa. WHO. Naramdaman ni Cyrus ang napakalakas na hininga na dahan-daang lumalapit, at isang bakas ng pagbabantay ang sumilay sa kanyang mga mata. Bata, huwag masyadong extreme sa lahat ng bagay. Bagamat hindi nakita ni Cyrus ang sinumang dumarating, maririnig niya ang kanyang boses ng napakalinaw. Tumingin si Cyrus sa kanyang sarili upang matukoy ang posisyon ng kabilang partido. Ngunit ang lakas ng kabilang partido ay tila mas mataas kay Cyrus, at si Cyrus ay walang paraan upang matukoy kung saan nanggaling ang aura ng taong ito. Sina Yeshua, Tristan, at Clarence ay mayroon ding labis na pagtataka sa mga mukha sa oras na ito, dahil hindi nila alam kung sino ang nagligtas sa kanila. Tat-tat-tat. Sa sandaling ito, may tunog ng mga yabag. Nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit na dahan-daang naglalakad mula sa malayo. Sa oras na ito, ang temperatura sa loob ng Nine Ice Mountains ay dapat na hindi bababa sa 10 degrees sa ibaba ng 0. Kahit na ang isang master ng martial arts tulad ni Cyrus at Yeshua ay kailangang magsuot ng down jacket at gamitin ang kanyang hininga upang maiwasan ang lamig. Ngunit sa oras na ito, ang matandang lumakad ay nakasuot lamang ng mahabang balabal, na mukhang abnormal na payat, ngunit ang matanda ay napakabilis na lumakad, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakakalma, na parang hindi niya naramdaman iyon. Lahat kasing lamig. Lolo Fang. Matapos makita ni Yeshua ang matandang lalaki, bakas ng pananabik ang sumilay sa kanyang mga mata. Nandito na pala si Lolo Fang, naligtas tayo. Sumigaw din si Tristan. Cyrus, mapapahamak ka ngayon, nandito si Lolo Fang. Kinagat ni Clarence ang kanyang mga ngipin at sinigawan ng malakas si Cyrus. Lolo Fang. Matapos marinig ang mga salita ng 3 taong ito, medyo nalilito ang mga mata ni Cyrus. Matapos mag-alinlangan si Hamilton ng 2 segundo, nauutal siya at sinabi kay Cyrus. Mr. De La Cruz, nakita ko na ang taong ito. Ang taong ito ay si Jom Ari, ang pinuno ng pamilyang Fang, ang pinakamalaking pamilya sa Tento Valley City. Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Hamilton, huminga ng malalim, at hindi nagsalita. Sa oras na ito, naramdaman ni Cyrus na ang lakas ni Jom Ari ay dapat na higit sa kanyang sarili, at si Jom Ari ay dapat na isang tunay na martial arts master. Hanggat ang kasalukuyang Cyrus ay hindi nakakatugon sa mga martial artists sa antas ng martial arts masters. Kung gayon siya ay may kakayahang makipaglaban,
ngunit ang lakas sa pakikipaglaban ng mga martial arts masters ay masyadong nakakatakot. Kahit na sa tulong ng dalawang artifact, ang Dragon Pendant at ang 5 elemento na dagger, si Cyrus kung gayon ay hindi siya ang kalaban ng martial arts master. Sinimulan ni Cyrus na magplano sa kanyang puso kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa oras na ito, naglakad na si Jomari sa harap ni Cyrus, pagkatapos ay tiningnan si Cyrus pataas at pababa, at nakangiting sinabi. Ito ay talagang isang bayani na ipinanganak ng isang binata. Ang disipulo ni Kenny ay talagang pambihira, natalo niya ang ating sipon. Bata na may sariling lakas. Kahanga-hanga ang 3 batang talento sa Jiang City. Ikaw ba ang pinuno ng pamilya Fang? Tanong ni Cyrus sa mahinang boses. Tama, ako si Jomari, ang patriarch ng pamilya Fang sa Tento Valley City. Bahagyang tumango si Jomari, at pagkatapos ay nagpatuloy. Mr. De La Cruz. Ang matandang ito ay minsan nang nakilala ang iyong Panginoon na si Kenny, at ang pamilya ng 3 taong ito ay kaibigan din ng pamilya ng aming pamilyang Fang, kaya hindi ko kilala si Mr. De La Cruz. Bibigyan mo ba ako ng mukha at pakakawalan silang 3? Tiningnan ni Cyrus si Jomari pataas at pababa. Alam na alam niya sa kanyang puso na kung lalaban siya kay Jomari, walang posibilidad na manalo. Kung palayain niya si Yeshua at ang iba pa sa oras na ito, maaari ding hayaan ni Jomari umalis na siya dito. That's the best case scenario. Dahil nakapagsalita ka na, Master Fang, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang mukha na ito. Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Thank you Mr. De La Cruz for giving me this face. Masayang ngumiti si Jomari. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, pagkatapos ay sinabi kay Hamilton sa likuran niya, Tara na. Sa sandaling ito, isa lang ang nasa isip ni Cyrus, iyon ay ang magmadali at umalis sa lugar na ito ng tama at mali. Okay. Sumang-ayon si Hamilton, at pagkatapos ay humakbang paalis. Master De La Cruz, may nakalimutan ka pa, hindi ba? Ngunit pagkaraang lumabas si Cyrus wala pang 10 metro ang layo, muling tumunog ang boses ni Jomari. Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Jomari, bahagyang huminto ang kanyang katawan at pagkatapos ay tumigil. Sa katunayan, nahulaan na niya nalilito si Jomari sa oras na ito at tiyak na hindi niya ito papakawalan ng madali. May iba pa ba? Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Jomari at walang ekspresyong tinanong si Jomari. Master De La Cruz, dapat nasa kamay mo pa rin ang prutas ng Penny Awan, tama ba? Nakangiting tanong ni Jomari. Tumingin si Cyrus kay Jomari at walang sinabi. Kabanata 1788. Kung hindi maalis ang taong ito, magkakaroon ng mga kaguluhan sa hinaharap. Ang prutas ng Penny Awan ay isang sagradong bagay sa Jackson Mountain, Tento Valley City. Walang sino man ang maaaring kumuha ng prutas ng Penny Awan sa Jackson Mountain, kaya umaasa ako na maaari mong ibigay ang prutas ng Penny Awan. Hanggat ibigay mo ang prutas ng Penny Awan, walang sino man ngayon mananagot sa ginawa mo. Nang sabihin ito ni Jomari, napakalmado ng kanyang tono, ngunit masasabi ni Cyrus na pinagbabantaan siya ni Jomari. Master Fang, binawi ko ang prutas para iligtas ang mga tao. Kung maaari mong hayaang kunin ko ang prutas ngayon, anuman ang hilingin mo sa hinaharap, ako, si Cyrus, ay papayag. Alam ni Cyrus na hindi siya ang kalaban ni Jomari, kaya ayaw niyang tumalikod. Isa lamang ang kahilingan ng matanda ngayon, iyon ay ang ibigay sa iyong kamay ang bunga ng muling pagkabuhay. Mahinang sabi ni Jomari. Paano kung hindi ako magbabayad? Kinagat ni Cyrus ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Mr. De La Cruz, kung ayaw mong ibigay ang prutas, mabastos lang ang matanda. Pagkatapos magsalita ni Jomari, direkta niyang pinakawalan ang hininga sa kanyang katawan. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang hangin sa paligid ng katawan ni Jomari,
at ang mga pagsabog ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay lumipad sa lahat ng direksyon. Malinaw, sadyang tinatakot ni Jomari si Cyrus. Sa oras na ito, naisip na ito ni Cyrus, sa katunayan, naghihintay lang si Jomari na umani ng mga benepisyo ng mangingisda. Dahil kumalat na ang balita tungkol sa Penny-Awan sa Tento Valley City, maraming mandirigma ang hindi makalaban sa tukso ni Penny-Awan, kaya pumasok sila sa Nine Ice Mountains. Pero kung tutuusin, hindi nila alam na ang balita mismo ay inilabas ng Pamilya Fang. Ang layunin ng pagpapalabas ng Pamilya Fang ng balitang ito ay upang maakit ang mga mandirigmang iyon na pumunta at hanapin ang prutas ng Penny-Awan. Ngunit sa huli kahit sino pa ang makakita ng prutas na Penny-Awan, kukunin ni Jomari ang prutas ng Penny-Awan. Sa ganitong paraan, may iligtas ng Pamilyang Fang ang karamihan sa kanilang lakas tao at materyal na mapagkukunan upang mahanap ang bunga. Tumingin si Cyrus kay Jomari sa kanyang harapan na may labis na kaba na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, hindi alam ni Cyrus ang gagawin. Kung lalaban siya, halos zero ang tsansa ni Cyrus na manalo. Pero kung hindi ka lalaban, kailangan iabot ni Cyrus ang prutas. Ang prutas ng Penny-Awan ang susi sa muling pagbuhay kay Margo. Siyempre, hindi payag si Cyrus na ibigay na lang ang prutas na Penny-Awan na nahanap niya ng husto. Grandmaster Fang, wala na bang puwang para sa negosasyon sa bagay na ito? Dapat mong malaman kung sino ako. Pera man ito iba't ibang bihirang kayamanan, basta't sinabi mo sa akin, hahanap ako ng paraan upang matugunan ang iyong mga kondisyon, ngunit ito lamang. Hindi ko maibabalik sa iyo ang prutas. Ibinaba ni Cyrus ang kanyang postura hanggat maaari, at bumulong kay Jomari. Mr. De La Cruz, of course I know your identity. In fact, I don't want to be your enemy. It's just this time pinagkatiwalaan ako ng iba, kaya kailangan ko lang ibalik ang prutas. Kung ibibigay mo ang prutas, pakakawalan na kita. Malumanay na sagot ni Jomari. Ano ang ibig sabihin ng pinagkatiwalaan? Tanong ni Cyrus sa tonong naguguluhan. Sa totoo lang, kasalanan mo ang lahat ng ito, Mr. De La Cruz. Marahan na bumantong hininga si Jomari. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Cyrus at nagtanong. Noong nakaraan, Mr. De La Cruz, ginawa mong walang kwentang tao ang apo ni Calvin na si Arjen. Upang maibalik ang kanyang apo sa kanyang orihinal na estado, hiniling sa akin ni Calvin na tulungan siyang mahanap ang Penny-Awan prutas at pinuhi ng Penny-Awan peel sa Jackson Mountain. Tinatrito kami ni Calvin noon. Mabait ang Pamilya Fang, at mas malakas si Calvin kaysa sa akin. Hindi ako nangangahas na masaktan siya ng madali, kaya pumayag lang ako. Kung hahayaan kong kunin ni Mr. De La Cruz ang prutas na ito, ang mga nagdusa baka ang Fang family natin. Tumingin si Jomari kay Cyrus at nagpaliwanag. Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Jomari, natigilan siya sa pwesto saglit, at sa sandaling ito lang niya napagtanto kung ano ang nangyayari. Lumalabas na hindi lang siya ang naghahanap kay Penny-Awan, hinahanap din ng pamilya Zhang si Penny-Awan. Sa pag-iisip nito, sinimulang sisihin ni Cyrus ang kanyang sarili, dahil ang lahat ng ito ay dahil talaga sa pagiging impulsive ni Cyrus. Kung hindi binali ni Cyrus ang mga binti at kamay ni Arjen sa paliparan ng Beijing, hindi mangyayari ang mga sumusunod na bagay. Mr. De La Cruz, mayroon akong kaunting pag-unawa sa iyong mga gawain. Masasabi ko lang na ang lahat ng ito ay isang cycle ng sanhi at epekto, kaya dapat mong ibigay ang prutas ng Penny-Awan. Basta ibigay mo ang prutas ng Penny-Awan, ay doon ayokong mapahiya ka. Tumingin si Jomari kay Cyrus at sinabi. Nag-alinlangan si Cyrus ng 2 segundo, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Maaari mong ibalik ang prutas kung gusto mo, maliban kung papatayin mo muna ako. Master De La Cruz, sa tingin mo ba hindi ako maglakas loob na patayin ka?
Nagbago ang ekspresyon ni Jam-Ari, at tinanong niya si Cyrus sa mahinang boses. Tumingin si Cyrus kay Jam-Ari at walang sinabi. Dahil sa orihinal ay naisip ni Cyrus na ibigay muna ang Painiawan kay Jam-Ari. Kung tutuusin, hindi naman talaga siya ang kalaban ni Jam-Ari, at kung magpapatuloy siya, magiging dead end lang siya. Kung bibigyan mo muna si Jam-Ari ng prutas, makakahanap ka ng paraan para maibalik ang prutas mula sa mga kamay ni Jam-Ari pagkatapos mong umalis dito. Ngunit ang taong talagang gustong ibalik ang prutas ay hindi si Jam-Ari kundi si Calvin. Kapag naibigay na ni Cyrus ang prutas, maaaring patay na talaga si Margot. Kaya sa oras na ito, nagpa siya si Cyrus na anuman ang mangyari, hindi niya maibibigay ang Painiawan. Master de la Cruz, ayaw mo pa bang ibigay ang prutas ng Painiawan? Lumapit si Jam-Ari at mahinang tinanong si Cyrus. Kung gusto mong bawiin ang prutas, patayin mo muna ako. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Matigas ang ulo. Hindi napigilan ni Jam-Ari na umiling at mahinang bumantong hininga, pagkatapos ay dumiretso sa kinatatayuan ni Cyrus. May kakaibang tingin sa mga mata ni Cyrus, at pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling pumunta sa posisyon ni Jam-Ari. Baliw ba itong si Cyrus? Gusto niyang lumaban sa martial arts master. Matapos makita ang eksenang ito, si Yeshua ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Dapat mong malaman na mayroong isang hindi malulutas na agwat sa pagitan ng mga martial arts masters at martial arts masters. Ang mga ordinaryong mandirigma. Kahit na medyo mababa ang kanilang kakayahan, ngunit hanggat sila ay nagsusumikap ng sapat, maaari silang makapasok sa larangan ng mga martial arts masters balang araw. Ngunit iba ang Martial Dao Grandmasters. May mga taong nakatadhana na hindi kailanman maging Martial Dao Grandmaster sa buhay na ito. Dahil kung ang isang martial artist ay nais na makapasok sa larangan ng isang martial arts master, hindi lamang ito nangangailangan ng pagsusumikap, kundi pati na rin ng hindi pangkaraniwang talento. Walang makakabawi sa agwat sa lakas sa pagitan ng isang martial arts master at isang martial arts master. Baliw talaga itong si Cyrus. Hindi napigilan ni Clarence na umiling at bumantong hininga. Boom! Sa sandaling ito, ang kamao ni Cyrus at ang kamao ni Jam-Ari ay mabangis na nagbanggaan. Sa ilang sandali, tila nang inag ang buong 9 icebergs. Habang si Jam-Ari ay nakatayo pa rin sa kinatatayuan, si Cyrus ay lumipad ng pabaligtad sa isang iglap, na bali ang 7 o 8 malalaking puno sa ere bago huminto. AHM. Matapos patatagin ni Cyrus ang kanyang katawan, umubo siya ng malakas ng 2 beses, at bumulwak ang isang subo ng dugo. Sobrang lakas talaga. Oo, ito na siguro ang gap namin ni Martial Arts Master. Marahang bumantong hininga sina Tristan at Yeshua. Ngayon pa lang nakaharap nilang tatlo si Cyrus, malamang na sinubukan nila ang lahat para talunin si Cyrus. Ngunit sa oras na ito, sinuntok lang ni Jam-Ari si Cyrus, at direkta siyang samuka ng dugo. Masyadong halata ang agwat ng lakas. Mr. De La Cruz, you can't be my opponent at all. Sa tingin mo ba kailangan pang ituloy? Tumingin si Jam-Ari kay Cyrus at nagtanong. Kung gusto mong bawiin ang prutas, patayin mo muna ako. Kinagat ni Cyrus ang kanyang mga ngipin at sumagot. Well, tutuperan kita ngayon. Nag-flash ang figure ni Jam-Ari at nawala siya sa paningin ni Cyrus. May bakas ng kaba sa mga mata ni Cyrus. Sa susunod na segundo, lumitaw si Jam-Ari sa likuran ni Cyrus, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang kanang kamay sa likod ni Cyrus. Biglang lumingon si Cyrus kay Jam-Ari. Pahinga. Ungol ni Jam-Ari. Isang napakalakas na enerhiya ang dumaan sa katawan ni Cyrus sa isang iglap. Ano? Nakaramdam si Cyrus ng matinding sakit na hindi mailarawan sa mga salita. Tila sa sandaling ito,
lahat ng buto, meridian, 5 kabanata at 6 na panloob na organo sa katawan ni Cyrus ay sumabog. Si Cyrus ay nagluwa ng isang subo ng dugo at pagkatapos ay bumagsak sa lupa ng malakas. Matapos makita ni Yeshua ang eksenang ito, hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila medyo hindi mabata. Ang matinding sakit ay naging imposible para kay Cyrus na makatayo. Sinubukan niyang mag-ipon ng kanyang hininga, ngunit ngayong naputol na ang mga meridian ni Cyrus, hindi na siya makahinga. Kanyang mga daliri. Mr. De La Cruz, bakit mo sinasabing ginagawa mo to? Nang makitang ganito si Cyrus, hindi napigilan ni Jomari na umiling at huminga ng mahina. Tinitigan ni Cyrus si Jomari sa kanyang harapan. Gusto niyang ibuka ang kanyang bibig para magsalita, ngunit hindi niya magawa. Ito si Cyrus ay muling nakaranas ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang huling beses na naramdaman ni Cyrus ang ganito ay noong kaharap niya si Calvin. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakabawi sa ganitong uri ng pagdurog ng lakas. Sa sandaling ito, si Cyrus ay mayroon lamang walang katapusang takot at kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Dahan-daang naglakad si Jomari papunta sa gilid ni Cyrus, at pagkatapos ay kinuha ang jade box na naglalaman ng prutas mula sa loob ng damit ni Cyrus. Labis na gustong pigilan ni Cyrus si Jomari, ngunit nakakalungkot na hindi makagalaw o makapagsalita man lang ang kanyang katawan. Matapos mahanap ni Jomari ang jade box, maingat niyang tiningnan ang prutas sa loob. At pagkatapos makumpirma na walang mali doon, lumingon siya kina Yeshua, Clarence at iba pa at sinabing, "Itapon mo siya sa bangin, huwag hayaang mahanap siya ng sinuman, bangkay." Oo. Sa oras na ito, alam ni na Yeshua, Clarence at iba pa ang lakas ni Jomari, at labis din silang natatakot kay Jomari, at hindi sila nang ahas na suwayin ang mga utos ni Jomari. Naglakad si Yeshua Clarence sa gilid ni Cyrus, at pagkatapos ay masiglang binuhat si Cyrus. Si Hamilton, na nasa hindi kalayuan, ay nakakita ng eksenang ito, nag-alinlangan ng 2 segundo, at pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. "Master Feng, nakuha mo na ang prutas ng Peiniawan, bakit mo gustong patayin si Mr. De La Cruz? Kung hindi ito maalis ng taong ito, magkakaroon ng mga problema sa hinaharap." Malumanay na tugon ni Jomari, at pagkatapos ay bahagyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Isang malamig na liwanag ang bumungad, direktang tumusok sa noo ni Hamilton. Kabanata 1789. Ang mahiwagang matanda. Tinitigan ni Hamilton si Jomari sa kanyang harapan, ang kanyang katawan ay nanigas saglit, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumagsak. Matapos makita ni Cyrus ang eksenang ito, labis siyang nagalit, ngunit napapanood lang niya si Hamilton na mamatay sa mga kamay ni Jomari, ngunit wala siyang magawa. Dinala ni na Yeshua at Clarence si Cyrus sa gilid ng isang bangin, at pagkatapos ay itinapon si Cyrus sa bangin. Nararamdaman ni Cyrus ang pagbugso ng hangin sa kanyang mga tainga, at wala siyang ibang naririnig maliban sa hangin. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, dahan-daang ipinikit ni Cyrus ang kanyang mga mata na para bang handa na siya sa kamatayan. "Bata, gising na." Pagkaraan ng hindi malamang tagal, muling tumunog ang tainga ni Cyrus. Matapos marinig ang boses na ito, si Cyrus ay tila nawalan ng malay sa isang iglap, at biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Matapos imulat ang kanyang mga mata, panandali ang pinagmasdan ni Cyrus ang kanyang paligid, at nalaman niyang nasa isang kuweba nga siya. Walang anuman sa kuweba. Gustong igalaw ni Cyrus ang kanyang katawan, ngunit nalaman niyang hindi pa rin siya makagalaw. "Sige." Sa oras na ito, isang matandang lalaki na may puting buhok at may pag-uugali ang lumapit kay Cyrus at tinanong si Cyrus nang nakangiti. "Patay na ba ako? Sino ka?" Nakapagsalita si Cyrus, at mabilis niyang tinanong ang matanda.
Hindi ka papatay ngayon, pero dapat mamatay ka na agad. Malumanay na sagot ng matanda. Anong ibig mong sabihin na malapit nang mamatay? Tanong ni Cyrus na may pagtataka. Maswerte ka, nagkataon na nakilala mo ako, kaya hinayaan kitang mabuhay ng kaunti. Nakangiting sabi ng matanda. Hinayaan mo akong mabuhay ng kaunti. Sino ka? Ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay lalong naguguluhan, at nakasimangot siya at nagtanong. Sino ako? Saglit na nag-alinlangan ang matanda nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi. To be precise, hindi ako nag-iisa. Ano ang hindi isang tao? Habang tinitingnan ni Cyrus ang matanda, mas nararamdaman niyang may mali. Dahil walang ideya si Cyrus kung ano ang sinasabi ng lalaking ito, at ayon sa alaala ni Cyrus, dapat ay itinapon na siya sa bangin ngayon, at dapat ay namatay na siya. Ito lang ba ang hallucination ko? Hindi napigilan ni Cyrus ang palihim na buntong hininga sa kanyang puso. Hindi ako ilusyon mo, totoo ako. Mahinang sabi ng matanda. Paano mo malalaman ang nasa isip ko? Tila nagulat pa si Cyrus nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ng matanda. Madaling malaman kung ano ang nasa isip mo. Malumanay na sagot ng matanda, at saka nagpatuloy. Hindi ako nag-iisa, kundi isang natirang kaluluwa, isang nalalabing kaluluwa na aking iniwan bago ako umalis sa mundong ito. Nalalabing kaluluwa. Tiningnan ni Cyrus ang ekspresyon ng mukha ng matanda at tila naguguluhan pa. Hindi niya talaga maintindihan ang sinasabi ng matanda. Daan-daang taon na akong naghihintay sa mundong ito, at lagi akong umaasa na makahanap ng taong nakatadhana, ngunit pagkatapos ng maraming taon, ikaw ang unang pumasok sa kuwebang ito. Tumingin ang matanda kay Cyrus at nagpatuloy. Who the hell are you? Anong gusto mong gawin? Kumunat ang noo ni Cyrus at tinanong ang matanda. Maraming taon na akong naghihintay dito. Sa totoo lang gusto ko lang maghintay ng katawan, pero sayang habang tumatagal, humihina at humihina ang soul power ko. Kahit hintayin kita, hindi ko maiwasang masakop ang iyong katawan. Medyo nadismaya ang matanda at sinabing, Occupy my body. Natigilan si Cyrus saglit. Tama, napilitan akong iwan itong natirang kaluluwa dahil tinugis ako ng kalaban noon. Sana balang araw ay may mahulog sa bangin. At pagkatapos ay sinamantala ko ang pagkakataong sakupin ang kanyang katawan at muling mabuhay, ngunit ito ay sayang naman ang paghihintay ko ng napakaraming taon. Hindi ko na hinintay na may mahulog, at ngayon sa wakas ay hinintay kita, ngunit wala akong paraan para sakupin ang iyong katawan. Tumingin ang matanda kay Cyrus na may dismayadong ekspresyon at sinabi, Are you tell me ghost stories here? Who the hell are you? Sigaw ni Cyrus sa basag na boses. Dapat mandirigma ka rin, di ba? Mahinang tanong ng matanda kay Cyrus. Oo. Tumango si Cyrus. Anong kaharian ka? Tumingin ang matanda kay Cyrus at nagpatuloy sa pagtatanong. Dalubhasa sa martial arts. Sagot ni Cyrus. Ano ang estado ng isang martial artist? Bahagyang nataranta ang matanda, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kanang kamay upang hawakan ang noo ni Cyrus, at pagkatapos ay sinabing nangaalipusta. Kaya ito ay isang gusaling pundasyon lamang. Anong foundation building? Tumingin si Cyrus sa matanda at nagtanong. Daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang mga kaharian ng ating mga mandirigma ay nahahati sa Chi Training Realm, Foundation Building Realm, Nascent Soul Realm, God Transformation Realm, at Primordial Spirit Realm pagkatapos tumawid sa sakuna. Dahan-daang paliwanag ng matanda. Ang ating kasalukuyang kaharian ng mga mandirigma ay mga mandirigma, mga master ng martial arts, at mga masters ng martial arts. Sabi ni Cyrus. Nakasulat ka sa aming kaharian sa oras na iyon, ito ay dapat na ang Foundation Establishment Realm. Mahinang sabi ng matanda.
Warrior ka rin ba? Anong kaharian ka? Tanong ni Cyrus. Ang aking pangunahing katawan ay ang nascent soul realm, at ako ay isang natitirang kaluluwa, kaya ang kasalukuyang kaharian ay dapat na ang nascent soul realm. Dahan-daang sabi ng matanda. Medyo nalito si Cyrus sa sinabi ng matanda dahil wala siyang ideya kung ano ang gustong sabihin ng matanda. Ang ako na nakikita mo ngayon ay hindi hihigit sa isang natitirang kaluluwa na aking iniwan. Noon, ako ay nakalusot sa Yuanshan Realm pagkatapos matagumpay na makatawid sa sakuna. At iba pang mga martial arts sects sa China ay nagsanib puwersa upang kabkuban ako dahil sila ay natatakot sa ang aking lakas. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang tumakas dito at nag-iwan ng isang natitirang kaluluwa. Sana ay magagamit ko ang natitirang kaluluwang ito upang makabalik sa hinaharap. Ngunit pagkatapos ng maraming taon na paghihintay, ang kapangyarihan ng aking natitirang kaluluwa ay humihina ng hamina. Sa level ng katawan ng ibang tao, late ka lang nagpakita. Tumingin ang matanda kay Cyrus at nagpaliwanag. Ibig mong sabihin kaya mong ihiwalay ang kaluluwa mo sa katawan mo. Mukhang naintindihan ni Cyrus ang ibig sabihin ng matanda. Sigurado. Ang matanda ay tumango at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang kaluluwa ng ating primordial na espiritu ay hindi kailanman mawawala. Kahit na ang aking katawan ay nawasak, maaari kong hayaan ang aking kaluluwa na sakupin ang mga katawan ng ibang tao. Ang natitirang kaluluwa ay ang aking kaluluwa. Isang bahagi ng akin. Ang lakas ay medyo mahina kaysa sa aking tunay na kaluluwa. Kung gayon, nasaan ang iyong kaluluwa ngayon? Tumingin si Cyrus sa matanda at nagtanong. Hindi ko alam. Umiling ang matanda at pagkatapos ay nagpatuloy. Sa palagay ko ay maaaring gumamit ang aking kaaway ng ilang paraan upang mat-attack ang aking kaluluwa. Kung hindi, tiyak na darating ako upang bawiin ang aking natirang kaluluwa pagkatapos kong ipanganak na muli. Hindi ko pa rin maintindihan ang sinasabi mo. Walang magawang sabi ni Cyrus. Normal lang na hindi mo maintindihan. Kung tutuusin, ang kasalukuyang martial arts ay umuurong na sa puntong 3 kaharian na lang ang natitira. May mga bagay na maaaring hindi mo mahawakan sa iyong buhay. Malumanay na sabi ng matanda. Bagamat hindi ko maintindihan ang sinabi mo, naririnig ko na parang napakalakas mo. Hindi mo man lang sinabi na malapit na akong mamatay. Saka wala ka bang paraan para mailigtas ako? Tumingin si Cyrus sa matanda at nagtanong. Ayaw mong mamatay? Nakangiting tanong ng matanda. Kalokohan, sino bang gustong mamatay? Itinapon ako sa itaas. Medyo walang imik na sabi ni Cyrus. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay mahinang nagtanong. Sinabi mo ngayon na ang iyong pinakamakapangyarihang mandirigma ay nasa nascent soul realm lamang, tama ba? Ay dapat na. Bahagyang tumango si Cyrus. Hehe, ano sa tingin mo tungkol sa pakikipagdeal nating dalawa? Tumingin ang matanda kay Cyrus at nagpatuloy sa pagtatanong. Kalakal. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan sandali nang marinig niya ang mga salita ng matanda, pagkatapos ay kumunat ang noo niya at nagtanong, anong deal? Hindi ko kayang sakupin ngayon ang mga katawan ng ibang tao. Kaya walang saysay na iwan ko ang natirang kaluluwa ko dito, at ayaw mo lang mamatay ngayon, para maibigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng natitirang kaluluwa ko. Para mabuhay ka. At pagkatapos mong masipsip ang kapangyarihan ng aking nalalabing kaluluwa. Sa pinakamasama ay maaari kang makapasok sa nascent soul realm, at sa oras na iyon, walang sino man sa mundong ito ang magiging kalaban mo. Dahan-daang sabi ng matanda. May ganoong magandang bagay. Hindi ka nagsisinungaling sa akin, hindi ba? Kumunat ang noo ni Cyrus at sinabing, isa ka ng patay na tao ngayon, bakit ako magsisinungaling sa iyo? At isa na lamang akong natitirang kaluluwa at wala akong mapapala sa pagsisinungaling sa iyo.
Nakangiting sabi ng matanda. Di ba sabi mo gusto mo makipag-deal sa akin? Then what do I need to do? Maingat na tanong ni Cyrus. Pagkatapos mong makuha ang aking kapangyarihan, tulungan mo akong mahanap ang aking kaluluwang katawan, at pagkatapos ay tulungan mo akong makahanap ng isang bangkay upang muling buhayin ako. Sinabi ng matanda ang kanyang layunin. It's been so many years, baka wala na ang kaluluwa mo. Kumunat ang noo ni Cyrus at sinabing, Imposible. Ang matanda ay umiling ng hindi nag-iisip, at nagpatuloy. Ang aking kaluluwa ay hindi mawawala. At kung ang aking kaluluwa ay nawala, kung gayon ang aking nalalabing kaluluwa ay mawawala rin, dahil nakikita mo ang aking nalalabi na kaluluwa. Ibig sabihin, ang aking kaluluwa ay nananatili pa rin dito. Mundo. Tumingin si Cyrus sa matanda at hindi nagsalita. Anyway, the choice is now in your hands. I can save your life, and you can save mine. Ang isang buhay nating dalawa ay ipinagpapalit. Nagpatuloy sa pagsasalita ang matanda matapos makitang hindi nagsasalita si Cyrus. Sumasang-ayon ako sa iyong mga kondisyon, hanggat maaari mo akong iligtas, gagawa ako ng paraan upang mahanap ang iyong kaluluwa. Ayaw man lang magsalita ni Cyrus ng diretsyo. Hindi mo ba iisipin? Kung masama akong tao, kung tutulungan mo akong bumangon, baka malagay ka sa malaking problema. Nakangiting sabi ng matanda. Kabanata 1790. Muling pagsilang. Hindi ko na iniisip ang mga bagay na iyon ngayon, kailangan kong mabuhay, dahil kung mabubuhay ako, makakaligtas ang aking kasintahan. Seryosong sabi ni Cyrus. Well, ang deal sa pagitan nating dalawa ay itinatag. Bahagyang tumango ang matanda. Kung ililigtas mo ako ngayon, hindi ka ba natatakot na pagsisihan kung hindi kita nailigtas sa hinaharap? Biglang tanong ni Cyrus sa matanda. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa problemang ito, dahil ang magagawa ko lang ngayon ay buhayin ka at bigyan ka ng lakas ng nascent soul realm. Kung gusto mong makakuha ng mas malakas na kakayahan sa hinaharap, kailangan mo akong mahanap. Hindi maraming tao sa mundong ito ang nakakaalam kung paano lumampas mula sa nascent soul realm tungo sa transformang God realm. Sabi ng matanda sa sobrang confident na tono. Tumingin si Cyrus sa matanda at hindi nagsalita. Sa mata ng matanda, walang katapusan ang paghahangad ng mga tao sa kapangyarihan. Bagamat iniisip ngayon ni Cyrus na ang pinakamakapangyarihang martial artist sa mundo ay walang iba kundi isang martial arts master. Sa katunayan ay magkakaroon ng mas makapangyarihang mga tao, ngunit ang kasalukuyang Cyrus ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa mga taong iyon. Minsan si Cyrus nakikipag-ugnayan sa mga taong iyon. Siya kung gusto mong makakuha ng mas makapangyarihang kapangyarihan, kailangan mong hanapin ang iyong sariling kaluluwa upang mabuhay muli ang iyong sarili. Paano mo ako binibigyan ng lakas? Tumingin si Cyrus sa matanda at nagtanong. Wala kang kailangang gawin. Malumanay na sumagot ang matanda kay Cyrus, at pagkatapos ay inilagay ang kanang kamay sa noo ni Cyrus. Sa isang iglap, naramdaman ni Cyrus ang napakalakas na puwersa na unti-unting dumadaloy sa kanyang katawan, at ang mga sirang meridian ni Cyrus ay nagsimulang unti-unting gumaling. May kislap na gulat sa mga mata ni Cyrus, dahil pakiramdam niya ay talagang kamangha-mangha ang pakiramdam na ito, at naramdaman pa ni Cyrus na ang lahat ng ito ay parang panaginip niya. Pagkatapos ng hindi malamang tagal, dahan-daang ipinikit ni Cyrus ang kanyang mga mata. Nang muling imulat ni Cyrus ang kanyang mga mata, nalaman niyang nakahiga pa rin siya sa kuweba. Pero nawala na ang matandang nakausap noon ni Cyrus. Para kumpirmahin kung nananaginip ba siya ngayon, pasimpleng ginalaw ni Cyrus ang kanyang braso. Ang hindi inaasahan ni Cyrus ay talagang makakagalaw ang kanyang katawan. Dapat mong malaman na ang lahat ng mga meridian sa katawan ni Cyrus ay naantala ng Jam-Ari ngayon lang.
Hindi pa banggitin ang pangangalap ng espiritual na enerhiya, si Cyrus ay hindi makakumpleto ng kahit ilang napakasimpleng aktibidad. Ngunit sa sandaling ito, nagagawa pa ni Cyrus na igalaw ang kanyang katawan, ibig sabihin ay hindi pa naginip ang nangyari kanina. Huminga ng malalim si Cyrus at tumayo kaagad. Nang tumayo si Cyrus, nakita niya na ang kanyang katawan ay tila nagbago ng malaki, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay naging lubhang nakakatakot. Biglang nagpakawalan ng hininga si Cyrus. Ang hininga ay direktang lumipad patungo sa malayong taluktok ng bundok, at pagkatapos ay hamampas sa tuktok ng bundok ng mabangis. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang bundok sa hindi kalayuan ay nagsimulang manginig ng husto. Makalipas ang ilang segundo, diretsyong gumuho ang bundok. Matapos makita ni Cyrus ang eksenang ito, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay parang gulat na gulat hanggat maaari. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng nangyari kanina ay totoo talaga. Sa oras na ito, si Cyrus ay hindi lamang nabuhay muli, ngunit mayroon ding ang kapangyarihan ng isang martial arts master. Hindi ba't ang lahat ng ito ay napanaginipan ko pagkatapos ng aking kamatayan? Tumingin si Cyrus sa kanyang mga kamay na may nagtatakang ekspresyon at bumantong hininga. Bagamat walang paraan si Cyrus para husgahan kung buhay pa ba siya o hindi. At alam niya kung totoo ang nangyari sa kanya, ngunit ngayon ay isa na lang ang pagpipilian niya at iyon ay ang umalis sa Jackson Mountain sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis dito maaaring malalaman ni Cyrus kung totoo ang nangyari. Huminga ng malalim si Cyrus, at pagkatapos ay lumabas ng kuweba. Pagkatapos maglakad palabas ng kuweba, nakakita si Cyrus ng isang maliit na kalsada sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, hindi alam ni Cyrus kung saang direksyon siya dapat pumunta upang iwanan ang Jackson Mountain, kaya maaari lamang siyang maglakad pasulong kasama ang maliit na kalsada. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, sa wakas ay narating ni Cyrus ang dulo ng landas. Sa sandaling ito, mayroon lamang walang katapusang mga snowfield at mga taluktok ng bundok sa harap ng Cyrus, at wala nang iba pang makikita. Sa orihinal, si Hamilton ay palaging nangunguna para kay Cyrus. Kung hindi alam ni Cyrus kung paano umalis dito. Hindi ba't ngayon lang ako nabuhay at namatay sa siyam na iceberg? Tiningnan ni Cyrus ang puting nyebe sa buong kalangitan at bumantong hininga ng may kawalan ng pag-asa. Ay! Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang narinig ni Cyrus ang isang lobo na umaangal sa di kalayuan. Tumingin si Cyrus sa subconsciously, at nalaman na ito ang Snow Wolf na nakilala niya noon sa Penny-a-Wan. Lumapit ang Snow Wolf King kay Cyrus, ngunit tila wala siyang mali siya kay Cyrus. Pwede mo ba akong ilabas sa 9 icebergs? Mahinang tanong ni Cyrus kay Snow Wolf King. Tumalikod si Snow Wolf King at naglakad pasulong na parang naiintindihan niya ang mga salita ni Cyrus. Matapos mag-alinlangan sandali ni Cyrus, sinundan din niya ang takbo ng Snow Wolf King. Malamang na hindi pinangarap ni Cyrus na siya ay ililigtas ng Snow Wolf King sa huli. Sa oras na ito, may mabigat na snow sa 9 Ice Mountains at wala kang makikita maliban sa puting snow. Kung hindi pinangungunahan ni Hamilton si Cyrus sa harapan, hinding-hindi na makikita ni Cyrus si Penny-a-Wan. Maya-maya, nahulog si Cyrus sa bangin, kaya hindi niya alam kung nasaan siya. Sa kabutihang palad, nakilala ni Cyrus ang Snow Wolf King. Ang Snow Wolf King ay nanirahan sa 9 Ice Mountains sa loob ng halos 100 taon, at alam niya ang sitwasyon sa loob ng 9 Ice Mountains tulad ng likod ng kanyang kamay. Katulad noon, ang lobo ay lumakad ng mag-isa sa malamig na nyebe, at ang larawan ay napakaganda. Sa oras na ito, hindi pa rin sigurado si Cyrus kung buhay nga ba siya, at hindi niya alam kung guni-guni niya o katotohanan ang lahat ng nararanasan niya ngayon. Anyway, ang magagawa lang niya ngayon ay sundan si Snow Wolf King.
Sa orihinal, si Cyrus ay pumasok sa Jackson Mountain sa pamamagitan ng kotse, ngunit sina Cyrus at Hamilton ay bumaba sa kotse sa pasukan ng lambak. Ngunit sa oras na ito, hindi mahanap ni Cyrus si Jury at ang iba pa, kaya naglalakad lang siya palabas ng Nine Ice Mountains. Sa kabutihang palad, si Cyrus ay isang martial arts master na ngayon, kaya kahit na ang temperatura ng Jackson Mountain ay napakababa, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa katawan ni Cyrus. Sinundan ni Cyrus ang Snow Wolf King ng halos isang araw at isang gabi, ngunit hindi pa rin nagbabago ang tanawin sa paligid niya. Naghinala noon si Cyrus na maaaring patay na talaga siya ngayon, at lahat ng mga eksena sa paligid niya ay walang iba kundi ang kanyang imahinasyon. Ngunit nang si Cyrus ay susuko na at magpatuloy sa paglalakad, biglang umungal si Snow Wolf King. Nilinggan ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan ang Snow Wolf King at nalaman na huminto ang Snow Wolf King. Hindi ka na makakalakad. Lumapit si Cyrus sa Snow Wolf King, inabot at hinaplos ang pilak na buhok ng Snow Wolf King, at nakangiting nagtanong. Ang Snow Wolf King ay umungal muli. Natigilan si Cyrus saglit, pagkatapos ay mabilis na iniangat ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Mayroong isang tao. May kislap na pananabik sa mga mata ni Cyrus, dahil nalaman niyang may ilang mga snowmobile na mabilis na tumatakbo sa manyebe na lupa sa mismong harapan niya. Bago iniisip ni Cyrus kung ang mga eksenang ito ay naisip ng kanyang sarili bago siya namatay. Ngunit nang makita niya ang mga snowmobile na iyon, naramdaman ni Cyrus na ang lahat ng ito ay maaaring hindi mga pantasya, ngunit totoong mga bagay. Hindi ba talaga ako patay? Excited na sigaw ni Cyrus. Lumingon ang Snow Wolf King at sumulyap kay Cyrus, ngunit hindi niya piniling magpatuloy sa paglalakad, ngunit tumalikod at tumakbo sa direksyon kung saan siya nanggaling. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na ang Snow Wolf King ay malamang na hindi gustong mapalapit sa mga tao. Sa kanyang mga mata, ang mga tao ay maaaring ang pinakadelikadong buhay. Salamat. Pagkatapos kong umalis dito, may ipapahatid ako sa iyo ng pagkain. Sumigaw si Cyrus sa direksyon kung saan umalis si Snow Wolf King. At ang Snow Wolf King ay tila naunawaan ang mga salita ni Cyrus, tumingin muli kay Cyrus, at pagkatapos ay nawala sa malawak na nyebe. Matapos makitang umalis ang Snow Wolf King, tumakbo si Cyrus sa direksyon ng mga snowmobile dahil alam niyang ang mga snowmobile na iyon ang tanging pag-asa niya para makaalis dito. Sa kabilang banda, sa loob ng snowmobile, isang magandang babae na may halong lahi ang tahimik na nakaupo sa kanyang upuan, hinahangaan ang tanawin sa labas, at inilabas ang kanyang kamera para kumuha ng ilang litrato paminsan-minsan. Ang ganda ng halo-halong lahi ay mukhang napakaganda. Pinagsasama ang mga pakinabang ng parehong Eastern at Western na mga kababaihan. Na may cat-angie tanging mga tampok ng mukha, na ipinaray sa asul na mga mata at gininto ang buhok, at kahit na nakabalot siya ng mahigpit, nakakakita pa rin siya ng medyo mainit na figura, puno ng sexy stunner. Ngunit sa sandaling ito, isang dagandong ang nagpatalon sa magkahalong lahi na kagandahan. Nagbago ang ekspresyon ng dilag, at mabilis niyang tinanong ang driver. Tito Jericho, parang may narinig ako ngayon, parang ugong ng hayop, narinig mo ba? Narinig ko. Sagot ng driver ng sasakyan sa mahinang boses, halatang kinakabahan ang mukha. Ano yan? Kumunat ang noo ng dilag at nagtanong. Dapat may namumuong mga snow wolves, kailangan nating magmadali at makaalis dito. Sumagot ang driver sa mahinang boses, pagkatapos ay kinuha ang walkie-talkie at sumigaw. Ngayon, palitan ang direksyon, lahat ay magmaneho sa hilagang kanluran. Tumanggap. Tumanggap. Maya-maya ay may tugon mula sa intercom. Ngunit ang driver ay nag-iba ng direksyon at nabaliw na tinapakan ang accelerator. Kung tutuusin, sa mga mata ng mga taong katulad niya, ang mga snow wolves ang pinakadelikadong pag-iral sa snowfield na ito.
Kapag nakatagpo ng mga snow wolves, halos zero ang kanilang tsansa na mabuhay. Tito Jericho, sandali. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumigaw ang dilag. Miss Lou, anong problema? Tanong ng driver na nakakunot ang noo. Mukhang may nakita akong tao sa snow kanina, tumigil ka at titingnan ko. Nag-aalalang sigaw ng magandang babae. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ng driver, at sinabi niya sa mahinang boses. Miss Lou, paanong may lilito sa nyebe sa kapaligirang ito, at kahit na ang isang tao ay tinatayang na-freeze sa kamatayan noong unang panahon, hindi ka dapat mag-alala ng sobra, mind your own business.